Kung meron po kayong Bible, ay please open it up sa Galatians chapter 3. And we will be reading from verse 6 up to 14 lang. Pero the coverage is the whole chapter ng Galatians. Verse 6, sabi po, consider Abraham. Yan kasing nasa monitor ay yan yung bagong revised na NIV. Pero in my Bible, consider Abraham. He believed God and it was credited to him as righteousness. Alam nyo, napaka-importante niyang phrase na yan. And later on, we will give emphasis on this area. Sabi sa verse 7, understand then that those who believe are children of Abraham. Amen. Yung faith ni Abraham made him righteous. At sabi, those who believe, those who have faith, like you and me, we are children of Abraham. This thing ay napakahalaga po niyan. Lalo na sa Jewish community because they highlighted on this truth na sila'y lilipi ni Abraham. And verse 8 sabi, the scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Tayo po yon, Gentiles. And announce the gospel in advance to Abraham, all nations will be blessed through you. Ayan ang sabi. Na itong gospel that we receive, the gospel of the Lord Jesus Christ, it was already announced na. May preview na kay Abraham. And this gospel, ay ipinahayag na kay Abraham in advance at na foresaw na po ito by the scripture. Kaya nga, all nations will be blessed through you. Kung ikaw ay anak ni Abraham, and Abraham is a blessing, and these nations coming from him, the faith that we have, ay blessing to other nations. Ang ibig sabihin nun, tayo na mga mananampalataya, dapat blessing tayo sa ating kapwa. Blessing ka sa iyong pamilya, blessing ka sa iyong katrabaho, blessing ka sa iyong pamayanan, blessing ka sa iyong anak, sa iyong asawa, blessing ka sa mundo na ginagalawan mo. At napakahalaga po nito. At ang sabi po, all who rely on observing the law are under a curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Clearly, no one is justified before God by the law because the righteous will live by faith. So mamaya, bibigyan ko po rin ng pansin yan, yung law, yung faith, the spirit, the life that we have in Christ. The law is not based on faith. So very clear po yan. On the contrary, the man who does these things will live by them. Pinag-iba na ni Pablo dito, law is law and faith is faith. At walang kaugnayan ang law sa faith. Okay? At ang faith na meron tayo, o ang law na meron sila is not based on the faith na meron si Abraham. At ang sabi po niya, Christ redeemed us from the curse of the law. Kasi yung law may curse. Sa ibang panig ng scripture, sabi, kung alisin mo yung law, then there's no sin. For example, wala namang sinabing no parking o no jaywalking. So, kahit saan ka tumawid, hindi ka huhulihin. Tama po ba? Pero dahil naglagay na ng no jaywalking, no parking, huhulihin ka. Kasi you violated what is the law is giving or telling us. Amen po ba? So, yung law, ibinigay yan sa ating lahat, okay, hindi para maging righteous. Kung hindi makita natin yung kakulangan na meron tayo, and that law will lead us to Jesus Christ, who perfected, who, what? Holy, who is holy and what? Righteous at hindi nagkasala and did not fail the law. So, si Jesus Christ, yung paraan para ma-fulfill natin yung law. Bibigyan po rin natin ng pansin yan later. And Christ redeemed us from the curse of the law. Ang sabi po, curse is everyone who is hung on a tree. Doon po sa krus ng Kalbaryo. He redeemed us in order that the blessing
given to Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ, or through Christ Jesus, so that by faith, we might receive the promise of the Spirit. So ilang ulit binanggit po yung faith, ilang ulit binanggit yung magandang dulot ng faith, at ilang beses binanggit din yung law. And kung titingnan po ninyo, he began by telling the Gentiles they were foolish because they were coming back doon sa law. Okay? So yan po yung makikita po natin. Pero kunin muna natin yung context. Ano po? Yung context po ng Book of Galatians, especially in this chapter na binasa natin, Paul was rebuking the Galatian believers. Ano ho? Itinutuwid ni Pablo ang mga mananampalataya. And directly, tinawag niyang, mga hangal ba kayo? Sabi niya. Actually, walang tanong eh. Ang sabi niya, you foolish Galatians, who has bewitched you? Ang sabi doon sa verse 1. Just imagine, isang umaga sa preaching ko, sasabihin ko sa inyo, mga hangal kayo. Ano dating sa inyo noon? Ayoko na magsimba dyan. Ito yung sinabi ni Pablo. Kasi very serious matter yung kanyang tinutukoy at tinatalakay po dito. So the context is all about them living in foolishness because they begin to embrace again yung law that cannot make anybody righteous. Kumbaga, bumabalik sila doon sa dati na supposed to be ay tapos na sila. Because law, kung pag-aaralan po natin yan later on, yung law ay guardian lamang. Inihahatid tayo ng law kay Jesus Christ. So yan po yung context. The Galatian believers were beginning to embrace the lawful, the religious, the traditional, all the things na may kinalaman sa law, believing na kung isasangkap nila yan, idadagdag nila sa pananampalataya nila yan, sila ay magiging tanggap sa Diyos. Pero ang sinasabi ni Paul, hindi nyo na kailangan yan. Because kinuha na ni Jesus Christ yung curse ng law, and therefore when you put your faith in Jesus Christ, you already accomplished the law, and you are righteous, acceptable sa Diyos. Do you have Christ in your life? Did you put your faith in Christ? So therefore, tayo ay katanggap-tanggap na. Hindi mo na kinakailangan dagdagan ng anumang mga bagay, elemento, tradisyon, religious things, ang mga bagay sa buhay mo para sabihin mong katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Definitely, this is all about faith and its blessings that the Galatian believers were denying by embracing the law. Alam nyo, kapag kasi ina-embrace mo yung law, dinideny mo yung blessing ng gospel ni Jesus Christ. Pag sinabi po nating law, hindi na lang sa panahon natin, hindi lamang yung mga alituntunin na ibinigay ni Moses sa Israelita, ito ay tungkol mismo sa iyo na gumagawa ka ng sarili mong standard. Alam nyo, noong ako ay bata pang pastor, yung tatay ko po kasi very strict po yan. Ayaw niya na ako bilang pastor nakasuot ng maong. Pinagalitan ako niya isang beses, may pastor bang nakamaong? Gusto ko sanang sagutin, nasa Biblia po ba yon? Baka masapok ako Ang point ko po, may mga pagkakataon, dinadagdagan natin, pananampalataya na meron tayo kay Kristo, ini-impose natin sa ating sarili, ini-impose natin sa ating kapwa. And to the point na nagiging loyal na tayo doon sa sarili nating pamantayan at nakakalimutan na natin yung ginawa ni Kristo para sa atin. Minsan, gumagawa tayo ng sarili nating vow, gumagawa tayo ng sarili nating panata. Nasasabihin natin, hindi ko nagagawin yan, hindi na ako pupunta dyan, hindi ko na muling babalikan ng mga bagay na yan. Naglalagay ka ng ganung bagay Ikaw ang gumagawa noon, hindi si Kristo. Alam nyo, doon sa pag-aaral sa Galatians, pangunguna po ni Reverend Ann, binigyan niya ng highlights, for you and me, not to follow the lust of the flesh, be led by the Spirit. Para hindi mo gawin, sabi dito sa Galatia, para hindi mo gawin ang mga bagay na makalaman, hindi mo kinakailangang suungin, labanan ng sarili mo ang mga bagay. Sabi mo, hindi ko nagagawin yan. Para hindi mo gawin yon, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. At makikita mo, hindi ikaw ang umiiwas, kundi ang banal na Espiritu ang nag-iiwas sa'yo sa mga bagay na yon. So, ito po yung tinatalakay dito ni Pablo. Pagtutuwid, sa mga taga
Galatia. In verses 23 and 24, sige, puntahan natin. Before the coming of this faith, we were held prisoners by the law, locked up until faith should be revealed. So the law was put in charge to lead us to Christ. Dito sa NIV ko, the law was put in charge to lead us to Christ. Yung law of Moses, ginamit dyan guardian, sa iba nga schoolmaster. Pero ganito lamang po yan. Yung bata, kailangan niya ng alalay. Papunta sa school, magturo sa kanya ng mga bagay for a period of time. Pero kapag siya ay matured na, hindi na niya kailangan ng guardian. In fact, sa chapter 4, ang sabi, ang isang batang tagapagmana, hanggat siya'y bata pa, wala siyang kaibahan sa mga alipin. Yung isang tagapagmana, kinakailangan niyang mag-mature so that he will enjoy fully all the inheritance, the power and authority na meron siya. Now, naiintindihan natin, bakit maraming Kristiyano hindi nila na-enjoy yung kanilang pagiging Kristiyano? Isang bagay doon, hindi sila lumalago. Sila ay nananatiling sanggol sa pananampalataya. Kaya nga, for you and me to enjoy the fullness of God's inheritance, the Christian living, and all the promises na ibinigay sa atin bilang tagapagmana, we need to grow. Otherwise, wala tayong pinagkaiba doon sa mga alipin. Alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo, alipin ng sakit, alipin ng mga bagay na makamundo. Pero kapag kayo nag-mature, yes, nandiyan ang sickness, nandiyan ang problema, pero hindi sila mag-aalipin sa iyo. Ikaw ang magdadala sa kanila. Sa tamang paglakad, makikita mo kung paano. Later on, makikita niya how Abraham dealt with this situation. So dito po sa 23 and 24, makikita natin, there was no problem pagdating sa law because law ay perpekto. Kaya nga sa kanyang pagiging perpekto ng law, hindi natin kayang abutin. Ang law ay nagpapakita ng ating makasalanang kalalagayan. Gusto ko itong example na ito. Yung law, katulad siya ng x-ray. Pag nagpa-x-ray ka, makikita mo yung dislocated na buto o makikita mo yung mga bagay na problema sa'yo. Tama po ba? Ano ang iginagamot mo? Yung x-ray ba? Hindi. Yung x-ray, ipinapakita niya lamang kung ano yung tunay mong kalalagayan. That is the law. Ang law, pinakikita niya lang kung ano yung kalalagayan natin. Nakikita natin na tayo makasalanan, na tayo'y kulang. Kaya nga yung law, inihahatid tayo kay Jesus Christ. Because Jesus Christ will complete all the lacking part, all our failures, all our sinfulness. Kay Jesus Christ, tinubos na yon, pinalitan niya lahat yon ng bago. Amen. So, napakahalaga po nito para sa atin. Tanging pananampalataya lamang kay Kristo Jesus. Kaya nga, legacy of faith. Ngayon, dito po sa tinalakay natin, diniscuss po ni Pablo, yung tungkol kay Abraham. Kaya nga sabi diyan, consider Abraham, he believed God and it was credited to him as righteousness. Kasi yun yung issue nila eh. Paano ka magiging righteous sa harapan ng Panginoon? Itinuro na ni Pablo sa kanila only through the gospel, pure gospel of the Lord Jesus Christ. Wala ka nang idadagdag dyan. Wala ka nang babaguhin dyan. Pero pagbalik ni Pablo, nabalitaan nila, ang mga taga-Galatia, inaangkat nila ulit yung law. Kaya nga sabi nila, you foolish. Kaya nga pagdating doon sa verse 1 pa rin, sabi niya, nagsimula kayo sa Espiritu, pero nagtatapos kayo sa laman. Ang sabi ni Pablo, yan ang buhay ninyo. Yan ang kalalagayan ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu. And then he cited what? Abraham. He believed God and it was credited to him as righteousness. Number 1, in relation to Abraham, faith is trusting in God's character. Ano ba itong pananampalataya na ito na mayroon? Si Abraham. Abraham believed and it was credited to him as righteousness. What is this faith that was credited to him as righteousness? Hindi po ito mental agreement or persuasion. Hindi ito yung nag-agree ka lang mentally. Okay? Ito ay pananampalataya na nananalig ka sa Panginoon sa mga bagay na hindi mo nakikita o sa mga bagay na nakikita mong hindi na posible, pero naging posible pa din. Kahit mahirap unawain, pipiliin mo pa rin panghawakan ng pangako ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung faith lang na
ine-express mo when you worship God. Hindi lamang yung faith na ine-express mo na you pray before you sleep, you read the Bible. Hindi lamang to yung faith na yun. Ito yung faith na naando ka sa sitwasyon, alam mong limitado, alam mong hindi posible, alam mong wala nang magagawa, pero pinilit mo pa rin manalig sa Panginoon. Ang hirap po nito, mga kapatid. Amen po ba? Ito yung tipong parang talo na. Wala ka nang magagawa. Dead end na. Pero hindi mo sinusuko yung pag-asa mo sa Panginoon. Dumating na po ba kayo sa ganung sitwasyon? Sinabi ng doktor, ito ka na. Sinabi ng mestra mo, teacher mo, hanggang dito ka na lang. Sinabi ng employer mo, hanggang dito na lang. Ikaw sinasabi mo sa sarili mo, hindi mo na kaya. Tapos na. Pero sa kabila ng mga sinasabi at dikta ng iyong paligid, minsan dikta rin ng iyong isip. Pinapalitan mo yon, nilalabanan mo yon ng pag-asa. At hindi mo ginigive up yung pananampalataya na yun. Amen po ba? Look at Abraham. Punta natin si Abraham. Sa Romans chapter 4, verses 19 to 20, ang ganda po niyan. Simulan natin sa 18. Against all hope. Okay Ito ay pagsalungat sa lahat ng pag-asa. Ibig sabihin, sa sitwasyon na wala ng pag-asa, Abraham, in hope, believe. Amen? Sa sitwasyon niya, o marahil sa sitwasyon mo ngayon, wala ka nang nakikita na sumasaan ayon sa pananampalataya mo o sa iyong pagsalig doon sa gusto ng Panginoon para sa iyong buhay. Against all hope, ang sabi, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. 19, anong sabi sa 19? Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Hindi niya dinay na yung katotohanan. Hinarap niya yung katotohanan. Ito na yung katotohanan. Hinarap niya yun. Ano yung katotohanan? His body was as good as dead. Since he was about 100 years old, that's Sarah's womb was also dead. Pinag-uusapan po dito yung magkakaroon pa siya ng anak. Ang pananampalataya po, hindi mo dinidinay yung katotohanan. Hinaharap mo yung katotohanan. Pwedeng kulang ka sa pinansyal, kulang ka sa kaalaman, pwede nakita mong failure ka sa ganitong bagay, tinatanggap mo yon. Pero yung pananalig mo, hindi mo sinusuko sa sitwasyon mo, kundi dinadala mo sa Panginoon at sa pangako niya. Kaya nga verse 20, ano sabi sa verse 20? Yet he did not waver through disbelief or unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Alam niyo, mga tao, laging negatibo yan. Halimbawa, ganito, nagkukwentuhan tayo. Tapos may narinig tayong preno. Bang! Anong unang sasabihin ng tao? Anong sasabihin ng tao na una? Patay. Patay agad? Sa mga initial reactions or sa dikta ng mga tao, kadalasan negatibo. Ay, malala na yung sakit mo. Ganyan yung sa tita ko Sabi niya. Di na naka-recover. Tapos gagamitan ka pa ng mga... Hindi mo ididina yung katotohanan na yun. Amen? Amen po ba? Kaya nga yung faith is trusting in God's character. Nakita ni Abraham yung kanyang kakulangan, nakita ni Abraham yung kanyang limitasyon, pero yung pananampalataya niya, nandoon sa karakter ng Diyos na tapat mangako. Amen. Ito yung faith na kailangan natin. Hindi ito yung faith na naandito ka sa church, pataas-taas ng kamay. Hindi ito yung naandoon ka lang sa sitwasyon na nagbabasa ka ng Biblia. Good yun. Good yung nagwo-worship, good yung nagpe-pray, good yung babahagi ng salita ng Diyos, good yung nagbibigay para sa Panginoon. That's good. Pero yung faith na sinasabi dito kay Abraham, ito yung sitwasyon na blanco na talaga. In fact, inamin na rin niya sa sarili niya that he was good as dead. At ganoon din yung womb ng kanyang asawa. Pero yung pananampalataya niya, hindi niya sinuko sa kanyang sitwasyon, kundi dinala niya doon sa katotohanan, sino ba talaga ang Diyos? Kaya nga, against all hope, he still believed and hope in the Lord. Alam nyo, si Caleb, isa sa panalangin talaga namin dyan, makakuha na scholarship niya yung college niya. Kasi mahirap magpakolehiyo. Kasi kung kakalculate ko lang sa sarili ko, mahirap po talaga. Kaya nung lumabas yung final grading niya nung
grade 12 siya. Ang dami kong reklamo sa teacher, nakarating ako sa principal. Kino-contest ko talaga. Hanggang sa principal, sabi niya, valid yung aking kasi may mga grades talagang issues na kung i-consider, makakasama siya doon sa ranking eh. So sa madaling salita, bilang principal sa akin, sa card na lang po mababago yan, pero sa ranking hindi na. Kasi nasubmit na. Di pa rin ako sumuko. Effort eh. Punta ako kay Mayor. Turn down din. Usap ko yung asawa ko, mag-pray tayo. Lord, sabi ko, hindi naman sila yung magpaparal sa anak ko eh. After a few days, nagkaroon ng opening, nagkaroon ng opportunity. Tinawag si Caleb ng pinsan ko. Kapasok sa scholarship. Minsan, sarado na ang pinto. Pero huwag mong tingnan yung pinto. Tingnan mo yung Panginoon na may kakayang magbukas ng pinto para sa iyo. Amen po ba? Punta ako kina Mami Nelia kahapon. Inabanggit siya na ako nga, sabi niya, di ko alam na ako'y magiging kabilang sa Christian faith na meron tayo. Kasi noon daw, pag niyayaya, sige, kayo na lang. Sarado na yung pinto eh, di ba? Pero tingnan si Mami Nelia, kahit na may tungkod, naglilingkod. Amen. Yun yung faith. Hindi mo sasaraduhan. Minsan, we are too negative in addressing, in facing our situation. Isang young people, na ako po youth pastor pa dito, she testified. Ano ba yung exam bago yung final exam? Midterm? Prelims? Pre-finals? Akala ko semi-finals eh. Sabi ng professor niya, kapag hindi nyo ito magiging exempted kayo sa finals kung mape-perfect nyo to. So very confident siya. Right eh. Nung tapos na yung exam, very confident siya. Nung binuklat yung kanyang notes, sabi niya, may mali ako. Then, expected na niya. Then the following day, following time ng kanilang klase doon sa subject na yon, kung ano yung ina-expect niya, nakita niya sa kanyang test paper, mali. Mali nga yung sagot niya. So, inaasahan pa naman niya na at yun yung prayer niya, ma-exempt sa finals. Bago matapos yung klase, tapos na eh. Palabas na sila. Tinawag siya ng professor. Sabi sa kanya, exempted ka. You know what? Kasi perfect mo lahat ng quizzes mo eh. Nakita niyo yung ganung favor? Minsan, wag lang tayong bumase sa mga sinasabi ng tao at sinasabi ng paligid. May mga pagkakataon, sasabihin ko sa iyo, kahit nature, parang hindi sang-ayon sa iyo. Pero huwag kang magbase doon. Huwag kang mag-rest or ilagay mo na lamang doon ang iyong tiwala. Tingnan mo lagi ang karakter ng Panginoon. This is faith na dinidiman sa atin ng Diyos. Ito yung faith na meron si Abraham. Hindi niya dinina yung katotohanan, pero pinuntahan niya yung tunay na katotohanan na kayang baguhin ang sitwasyon niya. Amen po ba? Kaya nga kapatid, kung ikaw ay nasa sitwasyon na sinasabi, wala nang pag-asa tong relasyon na to. Wala nang pag-asa yung aking pangarap. Wala nang patutunguhan ng aking kalusugan. Pwede sinasabi mo na, parang hindi na matutupad yung aking mitiin sa buhay. Pwede ngayon, nagdududa ka na rin sa Panginoong Jesus. Huwag mong tingnan yung paligid. Huwag mo rin paniwalaan yung sinasabi ng sarili mo. Kasi may pagkakataon at madalas, yung sarili mo sinungaling din eh. Dahil nakasalig yan sa iniisip niya at sa nararamdaman niya. Puntahan natin ang Panginoon. Puntahan natin yung karakter ng Diyos. Kailanman hindi siya nagkulang. Kailanman hindi siya nabigo. Yes, maybe may oras, may elemento ng oras, pero hindi tayo titigil sa gitna. Sabi natin, parang hindi na yata maboborn na ang asawa ko. Parang ang tatay ko. Parang palala na ng palala sa kanyang bisyo. Parang yung aking kumari ay talagang nahaando na sa mga bagay na marumi. Huwag nating tingnan yun, kapatid. Puntahan natin ang karakter ng Diyos. Kasi yung pananampalataya, hindi lamang po yan na-express. Sabi ko nga po, sa pag-aawitan, sa pagsamba, sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Ito rin ay na-express saan? Sa pagpunta mo doon sa katotohanan, sino ba ang Diyos para sa iyo? That's why we need to grow in our personal relationship with God. Amen? Amen po ba? Napakahalaga po na. Then number 2, faith is focusing on the finished work of Christ. Hindi lamang yung karakter, katangian ng Diyos, ang pananampalataya, nakafocus ka din doon sa tinapos na ni Kristo para sa atin. Yun yung sinasabi ng Bible. Yun sinasabi po dito sa Galatians chapter 3. Kaya sabi niya, huwag na kayong bumalik doon sa dating buhay. Huwag na kayong bumalik doon. Huwag nyo nang angkatin
yung mga bagay na hindi naman nararapat pa. Dahil tinapos na ni Jesus Christ ang lahat. Verse 13, anong sabi? Redemption. Verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Mayroon ng redemption. Alam nyo, ang buhay natin, naandun sa redeeming act ng Panginoon sa bawat sa atin. Pagtubos. Everybody say pagtubos. Amen. Redeemed. Agorazo. To buy. Exagorazo. To buy out. Lutro. To set free. Yun po yung ibig sabihin nun. Agorazo. It was in the mind of God to save us, to redeem us. Exagorazo. Nagkaroon na ng exchanging. Nagkaroon na ng transaction. And that transaction is through the blood of Christ. Siya yung naging curse. Siya na yung nandoon sa kasalanan. Para tayong nasa kasalanan ay maakay niya sa kanyang kaharian. Finished work of Christ. Actually, itong redemption na ito ay marami nakapaloob. Tinatawag po itong redemptive acts and processes. Ibig sabihin, it is a one-time act of God through Jesus Christ that we are saved, and yet in itself is also a process. Like for example, yung pagiging righteous mo. Niniwala ka righteous ka na? Tingnan mo yung katabi mo, niniwala ka bang righteous yan? Sa mata natin, hindi. Pero sa blood of Jesus Christ, we are all righteous. Amen po ba? We are all righteous in Christ. Hindi mo binabasihan yung ginagawa mo. Hindi mo binabasihan yung kahinaan na meron ng kapwa mo. Ang binabasihan mo, yung dugo ni Kristo na tumubos sa atin at sa ating kapwa. Amen. We are righteous. In itself, it is a done deal by the blood of Jesus Christ. But also in itself is a process. Sa atin kasi, kumbaga sa aklat, one page at a time tayo. Tama po ba? One page a day maybe. Pero sa Panginoon, isang pahina ka lang. Kita na niya lahat yan. And by the blood of Jesus Christ, lahat ng proseso sa buhay mo, tinakpan na ng dugo ni Kristo. Kaya nga sa harapan ng Diyos, you are righteous. Kaya nga yung faith, nakafocus ka doon sa ginawa ni Kristo para sa'yo. Hindi ka nakapokus sa ginagawa mo. Minsan, we feel so holy kasi we do this for the Lord, we do this for the Lord, we give this to the Lord. Ito yung ginagawa natin. Hindi ka naging holy dahil sa ginagawa mo, kapatid. Kaya nga yung pananampalataya, nakafocus kung ano yung ginawa ni Kristo para sa'yo. Ang church, nagkakaroon ng problema. We focus. Saan? Sa isa't isa. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes. Kay Jesus Christ. Minsan hindi ka makapagsimba kasi yung anak mo napagalitan mo. Yung kung magsimba, masama loob ko. Yung mangyari, hina-highlight mo yung mali ng anak mo eh. Ba't hindi mo i-highlight ang sarili mo sa ginawa ni Kristo? Minsan tayo nagpapabago sa anak natin. Anak, ganito, gagawin mo itong ganyan. Hindi mo kayang baguhin ang kapwa mo. Amen? Ang Diyos ang magbabago sa kanila. Marami po nakapaloob sa redemption na yan. Redemptive acts and processes, like yung justification, yung righteousness na meron tayo, yung adoption, yung sanctification, yung glorification, lahat po yan nakapaloob na nung tinubos tayo ng Panginoong Jesus. We are holy. Do you believe that? Banal na tayo. Amen? Kita nyo, kahit kayo, hindi kayo convinced. Bakit? Tinitingnan mo kasi yung sarili mo. Tingnan mo si Kristo. And this is the declaration of Christ. And this is what the Bible teaches us. That we are holy in Christ. Amen. Banal ka ba? Ayun, dumami-dami na. Bahala kayo sa buhay nyo. Tingnan natin, sa mga talata dito sa chapter 3. Hindi na tayo lalabas. Ano yung mga finished work ni Christ para sa atin? In verse 14, chapter 3, verse 14. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. We receive the blessing. Amen? Doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, tinanggap mo na yung pagpapala. Yung pagpapala na ibinigay kay Abraham, ibinigay na rin yun sa'yo. Wow, hindi ba kayo masaya nun? Aralin nyo buhay ni Abraham, so blessed talaga. Nas-preach ko na dati, siya na yung mali, siya pa yung kinampihan ng Diyos. Sarap nun, di ba?
Hindi dahil ang Diyos ay hindi righteous, kundi ang Diyos tapat siya sa kanyang tipan kay Abraham. Nomadic ang life ni Abraham. Pupunta dito, sabi ng Panginoon, lakbay na ulit. Tigil ka dyan. Nomadic ang buhay ni Abraham. Pero siya yung kinatatakutan dahil sobrang yaman niya. At sobrang daming ari-arian. Yung blessing na ibinigay kay Abraham, ibinigay na rin yun sa iyo because of the finished work of Christ. Amen! Si pastor po ba nagsasabi nito o yung Biblia? Basahin natin ulit. O balikan natin. Ano ho? He redeemed us in order that the blessing given to might come to the, sino yung Gentiles? Tayo. True? Bakit through Jesus Christ? Kasi may finished work siya sa atin. Number 2, hindi lamang blessing, nandyan din. So that by faith, we might receive what? The promise of the Spirit. That's number 2. You have the Holy Spirit. The Holy Spirit who will strengthen you. The Holy Spirit who will comfort you. The Holy Spirit that will give you peace. The Holy Spirit that will give you power and authority. The Holy Spirit who will always be with you, who will give you wisdom. This is the Holy Spirit. Ibinigay na yan sa atin. Meron tayong life. Nagliliwanag yung ating buhay. Pakiwari ko sa mga itsura nyo, parang hindi kayo masaya eh. Manampalataya kayo dito o hindi. So kung sabihin sa inyo katotohanan, you have the Holy Spirit. He is indwelling in your life. He will strengthen you. Pag nanghihina ka, pag nalilito ka, pag hindi mo na kaya, the Holy Spirit will help you. Kaya nga Parakletos, alongside with us, kasama natin ang banal na Espiritu. Pag nakukulangan ka ng pagtitimpi, naandyan ang bunga ng Espiritu. Amen po ba? Yung tipong gusto mo nang sumagot sa boss mo, di ba? Konti na lang, may road rage na. Di ba? Mga kamote na to, sabi mo. Sabi ko kayo, kamote Q eh. May mga ganun po ba kayong istorya? Nando ka naman sa rightful position, kung sisigaw ka, kung magsasalita ka, pwede naman at magiging katanggap-tanggap. Pero pinipili mo na lang na magpailalim sa gabay ng Spirit. Naranasan niyo ba yun? May mga ganun po ba kayong kwento? Minsan totoo yan sa mga kapitbahay natin eh, di ba? Bubungad sa'yo, dumi ng aso. Pwede mo namang tawagin yung, ikaw na lang. Hindi pagpapakitang tao yun. Pinipili mo na lamang na maging payapa, ang banal na Espiritu at ang paligid ko. Di ba? May kilala akong ganyan eh. Itago natin sa pangalan na. Verse 26. Ano pa yung tinanggap natin through the finished work of Jesus Christ? So in Christ, Jesus, you are all what? Children of God. Sonship. Anak ka ng Diyos. Because Jesus Christ died on the cross, anak ka na niya. Tinanggap mo siya eh. Sabi mo sa katabi mo, kapatid kita. Kasi anak tayo ng Diyos. Amen? O ba't parang ayaw niyo maging kapatid yung katabi niyo? Anak tayo ng Diyos. Verse 27, we are clothed in Christ. Basahin niyo, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Binihisa na tayo ni Kristo. Binihisa na tayo ni Kristo. Alam niyo ba kung bakit naka-choir gown? Ano sinisimbolo ng choir? That is Christ. Kaya kung kakanta ka sa choir, it's not your voice. It's not your talent. It's not your ability. It is Christ seeing in you. Amen. Hello. Ang pupogi ng kalalakihan, tingnan, nakaputi silang lahat. Oh. Pero lang kay Kuya Abner. Pirang plancha yan. Oh. Ang baptism, yung pong inilulubog ka sa tubig, ceremony lang yon. Ang tunay na bautismo, namatay kang kasama ni Kristo. Amen. Hello? Hello? Ang tunay na bautismo, hindi yung inilubog ka sa tubig. Kasi kahit 20 beses kitang ilubog sa tubig, kung hindi ka naman namamatay kay Kristo, walang bautismong nangyayari. Ang tunay na bautismo, dumating sa punto ng buhay mo na sinabi mo, Lord, ikaw na ang mabuhay sa akin. Amen po ba? Kaya nga kung hindi clear ang bautismo sa'yo, I suggest i-revisit mo yung time na kinonfess mo ito sa Panginoon at gawin mong totoo. Verse 28, we receive oneness in Christ. There is neither Jew or Greek, slaves or free, male or female. For you are all one in Christ. That's why there's unity in the church. Supposed to be. Amen. Hello? Bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa church? Bakit nagkakaroon ng division? Yung focus ng faith nila hindi na sa finished work ni Jesus Christ. Yung focus nila nasa sarili nilang gawa. Hello? Kaya nga sabi ng mga taga-Korinto, kay Pablo ko, kay Apollos ako, kay ganito eh. Hindi sila yung pupuntahan mo.
ang focus mo doon sa finished work ni Jesus Christ. Hallelujah. So there's oneness. Number 6. Ito yung maganda. We receive inheritance according to the promise through Jesus Christ. And that is in verse 29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Hallelujah. Yang katabi mo mayaman yan. Tagapagmana yan eh. Amen. Hello. Mayaman tayo, mga kapatid. Hindi lang halata kasi ayaw mong panghawakan ito. Pero sa realidad, sa tinapos ni Jesus Christ, lahat ng yaman, ng kaharian, ay pinamana na sa'yo. Kaya nga yung tunay na, yung faith dito, nakafocus ka sa ginawa ni Kristo. And in this chapter, ito yung mga blessings. This is what we receive through Jesus Christ. Kaya nga faith is focusing on the finished work of Christ. Do not focus on your weakness. Utang na loob, wag po. Do not focus on your failures, sa iyong sickness, sa mga unfavorable surroundings. Do not focus on the law that condemns and brings what? Guilt feelings sa atin. Do not focus sa ating mga inabilities and shortcomings. Focus on God. He is the author and finisher of our faith. Alam nyo, una-una sa mga tatay, wala tayong magandang pwedeng ipamana sa ating mga anak, kundi yung pananampalatayang tulad nito. Sa atin, ang mga nakakatanda dito sa iglesia, wala tayong pwedeng ipamana sa mga susunod na henerasyon dito sa iglesia, kundi yung pananampalataya na nakafocus sa karakter ng Diyos. Pananampalatayang nakafocus saan? Sa finished work ni Jesus Christ. And speaking about legacy, kung buhay pa po ang tatay ko sa ngayon, siguro he will be happy seeing Caleb. Alam niyo, nung bata ko si Caleb, pag dinadala ko yan sa tatay ko, laging sinasabi, alam mo ba yung meaning ng pangalan mo? Alam mo ba kung sino si Caleb sa Bible? Dalawa lang sila. Mula bata yun, hanggang lumaki si Caleb, paulit-ulit na sinasabi ng tatay ko, alam mo ba kung sino yung Caleb sa Bible? Passing on the faith that we have. Isa sa highlight ng message natin, faith is what? Pinupuntahan mo yung karakter ng Diyos. Kakanta po si Caleb actually. Anak. I allow him to sing kasi legacy ng faith. At ulitin ko, kung meron tayong pwedeng ipagmalaki at pwedeng ipamana sa ating mga anak, hindi yung edukasyon, hindi yung kayamanan, hindi yung gandang lalaki. Kita niyo naman, di ba? Hindi yung talino. Ba't ayaw niyo mag-amen? Kumakampi kayo sa asawa ko Walang kampihan, iisa tayo dito. Pero sa seryosong pananaw, wala tayong pinakamagandang pwedeng kundi yung pananampalataya. Pananampalataya na nakaugnay sa karakter ng Diyos. Pananampalataya doon sa tinapos ng Panginoon. Maganda po yung awit. Pamagat na? Naroon. Si Jaya ba yung kumanta niya? Ay, hindi. Sige. Sa bagyo ng buhay ay ako ang siyang naakit sa iyo. Ano mang sigwa akong karamay mo. Oh, kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaagaw. Oh, kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-isa sa buhay mo't walang kasama sa lahat ng sandali. Kahit sa pighati, ako ay naroon sa iyong tabi.
panahon ng buhay mo, di magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maagaw. Oh, kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-isa sa buhay mo't walang kasama sa lahat ng sandali. Kahit sa bighati, ako ay naroon sa iyong tabi. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo't walang kasama sa lahat ng sandali. Kahit sa pighati, ako ay naroon. Ako ay naroon, ako ay naroon sa iyong tabi. Kung may mga pagkakataon, we think, sabi nga daw sa lyrics, kung minsan iniisip natin na tayo nag-iisa, walang kasama. Sa ganung punto, puntahan natin yung karakter ng Diyos. He will never leave you. He will never forsake you. At sa lahat ng pagkakataon, yung ating pananampalataya, mangibabaw. Amen? Kung ikaw naman ngayon ay nagdududa, kung ikaw man ngayon ay may struggles, o kung ikaw man ngayon ay nakikibaka sa kasalanan, puntahan mo lagi yung finished work ni Jesus Christ. Because right there, magiging dalisay palalo ang iyong pananampalataya. Shall we all bow down? Let's come to the Lord right now. I'm giving you, each one of us, the opportunity to really come to the Lord. Alam nyo, napakaganda na lagi nating kino-confess yung ating faith. The confession of our faith. Pwedeng sabi mo, Lord, yung pananampalataya ko ay nakasali kung sino ka. Yung mga katangian mo. Yung pag-ibig mo sa akin, katapatan mo sa akin, mga pangako mo na tinutupad para sa akin. Si Abraham nga, in-embrace niya yung realidad. Pero hindi niya kinalimutan na mayroong Diyos. Marahil sabi ng doktor sa'yo, end of the line mo na. Pwedeng sinasabi ng laman ng bulsa mo, ng savings mo, hanggang ngayon na lang ang gagastos. Pwedeng fed up ka na rin sa isang relasyon. Sabi mo, Lord, ang dami ko ng sakit ng kalooban. Suko na ako, Lord. Ayoko na. Yes, maybe, para sa'yo, may dahilan ka para isuko. Pero puntahan mo yung karakter ng Diyos. Laging may pag-asa. Against all hope, ang sabi. Si Abraham still hope in faith. Dahil sinasabi mo, Lord, magko-close down na yata itong negosyo ko. Wala ng pondo. Kapatid, ikumpara mo yan sa karakter ng Diyos. Hindi nauubusan ng Diyos. He can still provide. Oh, hallelujah. You may also confess right now, Lord, this is the confession of my faith. Doon sa finished work ni Jesus Christ. Hindi sa ginagawa ko. Hindi sa dinidikta ng isip ko. Lord, mayaman ako. I am co-heir with Christ. And therefore, things will be provided for me.
Hindi ko alam kung paano, pero alam ko yung katotohanan, tagapagmana ako. Alam niyo kapatid, ang pagiging tagapagmana, hindi lang doon yan sa kaharian, hindi lang doon sa langit. Even right now, you can pull down all this inheritance by faith. Because this is ours through the finished work of Christ. Oh, hallelujah. Father God, we thank you. Lord, we have this confession of our faith. Una-una, nakasalig kung sino ka sa amin, Panginoon. Na yung Diyos ng Biblia, yung Diyos ng pahina ng Biblia, ay Diyos din ang aking buhay. Hindi ka nagmamaliw, hindi ka nagbabago sa iyong mga katangian, sa iyong karakter, Panginoon. Mas pipiliin ko doon. At yun ang maging kanlungan ko kapag ako'y natatakot. Kapag kami, Panginoon, ay nagdaramdam, ikaw ang tagapagpagaling. Oh, Father God, thank you. And we have this confession of our faith, O Lord, in Jesus Christ, to the finished work of Christ. Lord, salamat dahil kasama doon na itinuring mo kaming mga anak mo. That sonship, that adoption, O Lord, in Christ. This relationship, Panginoon, hindi temporal, kundi eternal, Panginoon. The finished work of Christ, give us that Holy Spirit, your Holy Spirit in us. Siya magbibigay lagi sa amin ng kaliwanagan, ng kalakasan ng loob, tatag ng aming pananampalataya. Magbibigay sa amin, Panginoon, ng kakayahan na gawin ang mga bagay na kami ay nalilimitahan. Ang banal na Espiritu na may kakayahang baguhin ang aming pagkatao. Lord, we confess our faith in Jesus Christ. At totoo po, Panginoon, na sinabi ng iyong salita na sa silong ng langit walang sukat ikaligtas ang isang tao kundi sa pamamagitan lang ng pangalan ni Jesucristo. Oh, Father God, we confess our faith in Jesus Christ. Oh, Lord, thank you. At kung may mga kapatid man ako, Panginoon, sa kalang kalalagayan ngayon, nalilimitahan ang karamdaman, nalilimitahan ang problema, ng mga pangangailangan, Lord, may your eternal, good, and perfect character, O God, manifest in their condition, in their situation, Lord. Lord, hindi kami susuko. Hindi namin i-deny yung katotohanan, but Lord, pipiliin naming paniwalaan kung sino ka para sa amin. Lord, kung may mga kapatid man ako, inaalipin ng guilt feelings, tinatangay ng dyablo sa mga maling kaisipan. May mga kapatid man ako, Lord, na nandoon, Panginoon, sa mga maling damdamin, Panginoon. Guilt feelings, condemnation. Lord, let the finished work of Christ manifest also in their life, Lord. Let there be salvation. Let there be deliverance, oh Father. Healing. Oh Lord, salamat po sa inyo. Purihin ka, oh Panginoon, sa iyong kadakilaan. Thank you for your message. Oh, hallelujah. We glorify your name, Father. In the name of Jesus we pray. Amen.